Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dalawang sospek timbog sa kasong Republic Act 9165 sa Taguig City. Bayanihan, ipinamalas ng mga kapulisan sa lalawigan ng Benguet sa kabila ng matinding pag-ulan. At 400,000 pisong halaga ng iligal na droga at baril nasa kote sa Bohol. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Naging matagumpay ang isinagawang drug-free workplace reorientation at drug testing sa barangay Alibagos City of Iligan. Isabela, layunin nitong magbigay paalala tungo sa mas matibay na organisasyon at mas responsableng serbisyo para sa komunidad. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Jerilyn Colico. Matagumpay na isinagawa ang drug-free workplace reorientation and drug testing na ginanap sa City Hotel and Convention Center, Barangay Alibagos, City of Iligan, Isabela noong ika-25 ng Hulyo nitong taon. Unang bahagi ng programa ay ang drug-free workplace reorientation na pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Isabela Provincial Office na nagbigay ng kaalaman at paalala ukol sa masamang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa lugar ng trabaho. Sinundan nito ng ikalawang bahagi ng aktibidad, ang random drug testing na isinagawa ng Isabela Provincial Forensic Unit Crime Laboratory bilang bahagi ng pagpapatupad ng internal cleansing at suporta sa kampanya kontra iligal na droga. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey D. Raposas, Chief of Police ng Ilagan Component City Police Station, katuwang ang mga key partners sa advokasya laban sa droga. Dumalo rin bilang mga paunahing pandangal sina Pastor Victor N. Serquiña, Balay Silangan Focal Person, Pastor Donald Ramos, Kadak Focal Person, Intelligent Agent 5 Maria Edita Arbonagan, Provincial Officer ng PIDEA Isabela, at Police Major Alfredo M. Quintero, Officer in Charge ng Isabela Provincial Forensic Unit. Ang buong programa ay bahagi ng patuloy na kampanya para maisulong ang isang ligtas, produktibo at drug-free na workplace, isang konkretong hakbang patungo sa mas matibay na organisasyon at mas responsableng serbisyo para sa komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Colico. Sanib puwersang nakiisa ang Regional Police Community Affairs and Development Unit at the Regional Mobile Force Battalion 5 sa idinaos na 25th Anniversary Medical and Dental Mission 2025
na ginanap sa Malinaw, Albay. Ang kabuuan ng report mula kay Police Staff Sergeant Merculito Lovendino Jr. Nakiisa ang mga personahe ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 5 at Regional Mobile Force Battalion 5 sa sinagawang Medical, Dental at Feeding Program na ginanap sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center, Barangay Kumon, Malinaw, Albay kahapon July 28, 2025. Ang naturang outreach program ay handog ng MTRC bilang bahagi ng kanilang ika-25 anibersaryo na may temang 25 taon ng paglilingkod, tuloy ang kwentong pagbabago sa pangunguna ni Dr. Fulbert Alec R. Gallego, Chief of Hospital 3, katuwang ang Philippine Red Cross Albay Legazpi City Chapter na tumulong upang may sakataparan ang nasabing medical mission. Ayon kay Dr. Gallego, ito ay paraan ng MTRC upang maipahayag ang kanilang pasasalamat at simula pa lamang ng kanilang mas pinalawak na serbisyo para sa komunidad. Ay panimula namin na pag-serve sa community and hopefully po sa mga darating na panahon, may mga binabalak po kami na gagawin pa para makaserve sa community. Kung may mga medical missions, pwede kaming tumulong. And then eventually po, we want also to endeavor on the application of MTRC for e-consulta package. And that is, we will be providing po the basic healthcare needs ng community. Hindi naman po yung makakabot ng 25 years kung wala po ang mga men and women employees, matyaga at dedicated employees of MTRC. Congratulations sa inyo, sa atin lahat, especially for the 25 years of continuous and dedicated services to the people. Iba't ibang serbisyo ang napakinabangan ng humigit kumulang 130 residente mula sa Barangay Kumon, Malinaw, Albay at Barangay Kinastilyokan, Tabaco City, Albay, gaya ng libreng medical check-up, dental check-up, health lecture at libreng gupit na handog ng RMFB 5. Bukod dito, nabahagi rin ang libreng lugaw at mga gamot na mula naman sa Philippine Red Cross Albay Legazpi City Chapter. Isa sa mga dumalo sa naturang medical mission ay si Nanay Leonora Bongares, residente ng Barangay Kumon, Malinaw, Albay. Taos puso ang kanyang pasasalamat sa mga serbisyong hatid ng outreach program at sa pagkikiisa ng MTRC at ng kapulisan sa pagbibigay ng tulong para sa ikabubuti ng kanilang kalusugan. Ang Philippine National Police ay patuloy na makikiisa sa iba't ibang ahensya at sektor ng lipunan sa paghahatid ng mga makabulang serbisyo tungo sa mas matatag na ugnayan ng pulisya at ng komunidad. Mula dito sa Malinaw, Albay, ako pa yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Merculito Lovendino Jr. Sa mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga, nasamsam sa magkasunod na buy-bust operation ang halos na 600,000 pisong halaga ng shabu mula sa 2 sospek sa Aringay, La Union. Tinutukan niya ni Police Corporal Mark Anthony Pico. Ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 1 laban sa iligal na droga matapos ang matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 drug personality at pagkakakumpiska ng 85 gramo ng shabu na may tinatayang halagang 578,000 piso sa Aringay, La Union. Ang unang operasyon ay isinagawa bandang alas 2:50 ng hapon sa Barangay Poblasyon, Aringay, sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ng Aringay Municipal Police Station, RID Pro 1, LUPIU, LUPDEU at MLET Aringay, katuwang ang PIDEA RO1. Naaresto sa buy-bust operation ng isang 37 taong gulang, isang laborer mula sa lungsod ng San Fernando, La Union. Nasamsam sa kanya ang 35 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 238,000 piso na nakalagay sa 2 heat-sealed na transparent plastic sachet kasama ng iba pang non-drug evidence. Sa isinagawang follow-up operation, bandang alas 11:25 ng gabi, sa parehong araw, naaresto naman ang isang high-value individual, isang 29 na taong gulang na lalaki mula Rosario, La Union, sa Barangay San Benito Norte, Aringay. Nakumpiska mula sa kanya ang 50 gramo ng shabu
na nagkakahalaga ng 340,000 piso na nakapaloob sa 6 na heat-sealed na transparent plastic sachet at iba pang non-drug evidence. Dinala ang parehong sospek sa Aringay Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon. Ang imbentaryo at pagmamarka ng mga na-recover na ebidensya ay isinagawa sa mismong lugar ng operasyon sa harap ng mga sospek at mga itinalagang saksi alinsunod sa batas. Nahaharap ang mga naarestong sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes ang mabilis at koordinadong aksyon ng mga operatiba at binigyang diin na ang magkasunod na operasyon sa Aringay ay malinaw na patunay ng determinasyon ng Police Regional Office 1 na buwagin ang mga drug network at pangangalagaan ang mga komunidad sa rehiyon. Ang tagumpay na ito ay patunay na ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bulacan First Provincial Mobile Force Company ang tinaguriang top 1 most wanted person dahil sa kasong rape sa Kalumpit, Bulacan. Ibabalita yan ni Patrol Woman Crystalline Javier. Arestado ng mga ang municipal most wanted person ng Apalit, Pampanga sa kasong rape sa Barangay Gatbuka, Kalumpit, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jerome J. Sunga Ragonton, Force Commander ng Bulacan 1st PMFC ang akusadong isang lalaki, 25 anyos, vendor at residente ng Apalit, Pampanga. Dakong alas 5:30 ng hapon nang ihain ng pinagsanib na puwersa ng tracker team ng 2nd Platoon Bulacan PMFC na pinamunuan ni Police Lieutenant John Michael Crispino, Apalit Municipal Police Station, Kalumpit Municipal Police Station at 3 of 1st MCRMFB ang warrant of arrest na inisyu ni Honorable Olivia Escubo Samar, Presiding Judge, 3rd Judicial Region, Branch 79, Malolos, Bulacan na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy na isinasagawa ng Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel El Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang serye ng mga operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa lahat ng anyo ng kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Sa patuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng ating mga kapulisan, isang bayanihan sa pamamagitan ng road clearing operation ang ipinabala sa gitna ng malalakas na pag-ulan sa lalawigan ng Benguet. Police Master Sergeant Aline Valerio, ibalita mo. Bilang bahagi ng pagpapatuloy ng road clearing operations mula sa iba't ibang dako ng bayan ng lulugan ng Benguet, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga kapulisan na kung saan mabilis na responde ang Kibungan Municipal Police Station sa pag-uugnayan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagguho ng lupa sa kahabaan ng Governor Bado Dangwa National Road, Kibungan nito lamang 28 ng Hulyo taong kasalukuyan. Gayon din bilang tugon sa pagguho ng lupa mula sa Atok Municipal Police Station sa pagtulungan din ng lokal na pamahalaan at sibilyan na voluntaryo sa isang road clearing operation sa Hanselma Highway ngayong araw. Agad na sinigurado ang mga respondeng tauhan sa lugar, pinamahalaan ang trapiko at siniguro ang kaligtasan ng mga motorista sa kabila ng patuloy na pag-ulan sa oras ng preskon at apektadong bahagi ng kalsada ay nananatiling isang lane passable pa rin. Binigyang diin ang insidenteng ito ay malakas na koordinasyon sa pagitan ng mga opisyal ng pulisya at mga tumutugon sa kalamidad na panatilihing madaling mapuntahan ang mga kalsada at pag-iingat sa publiko sa panahon ng mga emerhensya. Ang inisyatibo na ito ay malakas na nagbibigay diin ng malakas na pagtulungan sa
pagitan ng pulisya at komunidad na nagpapakita sa kanilang hindi natitinag na pangako sa kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga mapanghamong panahon. Mula dito sa Baguio City, Raymond ng Cordillera, ito ang yung Police News Network Correspondent, Police Master Sergeant Lenny Balando, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Timbog ng mga operatiba ang dalawang sospek na tinaguriang most wanted person sa magkahiwalay na manhunt operation sa Taguig City dahil sa paglabag sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alamin ang balitang hatid ni Patrol Woman Mary Tony Veva. Nitong July 26, 2025, matagumpay na naaresto ang dalawang itinuturing na top most wanted persons ng Taguig City sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya na nagpapakita ng patuloy na pagpupursige ng mga otoridad laban sa iligal na droga. Bandang alas 11 ng umaga na aresto ng pinagsamang puwersa ng District Mobile Force Battalion ng Southern Police District sa pakikipag-ugnayan sa Warrant and Subpoena Section ng Taguig CPS, Kaluan Municipal Police Station at District Special Operation Unit ng SPD ang isang itinuturing na top 10 most wanted person ng Taguig City. Kinilala ang akusado bilang si alias Orliefer, 35 taong gulang, isang negosyante at residente ng Barangay Santo Tomas, Calauan, Laguna. Nahuli siya sa kanyang tirahan sa Laguna sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Section 12 Article 2 ng RA 9165 sa ilalim ng Criminal Case Number 11052-D. Ang warrant ay inilabas ni Honorable Antonio Murillo Olivite, ang presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 267, Taguig City. Kasalukuyang nasa pansamantalang kustodiya ng Taguig City Police Station Custodial Facility si Orliefer habang hinihintay ang pagbabalik ng warrant sa korte. Makalipas ang ilang oras, bandang 1:00 ng hapon, matagumpay namang naaresto ng mga operatiba mula sa Warrant and Subpoena Section ng Taguig City Police ang rank number 8 sa top most wanted person station level ng Taguig para sa buwan ng Hulyo. Isinagawa ang pag-aresto sa San Pedro Street, Barangay Palingon, Tipas, Taguig City. Kinilala ang akusado bilang si alias Brian, 33 taong gulang, isang tricycle driver at residente rin ng naturang barangay. Si Brian ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas sa ilalim ng Criminal Case Number 16389-D para sa paglabag sa kaparehong kaso. Ang warrant ay inilabas noong July 10, 2025 ni Honorable Abraham Joseph B. Alcantara, ang acting presiding judge ng RTC Branch 266 Taguig City na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Ipinagbigay alam rin kay Brian ang kanyang mga karapatan sa wikang naiintindihan niya bago siya dinala sa Taguig Pateros District Hospital para sa medical examination. Matapos ito, dinala na rin siya sa opisina ng Warrant and Subpoena Section para sa dokumentasyon at ibabalik sa korte. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Mary Tony Veva. Sa patuloy na pagpapaigting ng matibay na ugnayan ng pulisya at ng komunidad, matagumpay na naisakatuparan ang isinagawang simultaneous community engagement ng mga kapulisan ng Eastern Police District sa iba't ibang barangay sa Metro East na naglalayong makapagbigay ng mga bagong kaalaman at kaunting tulong para sa mga mamamayan. Ang magandang balita, hatid ni Patrolwoman Jenny May Dolor. Sa kasang pagpapalawig ng ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad para sa isang tahimik, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Sa pagdiriwang ng 30th Police Community Relation Month ng PNP, nagsagawa ng simultaneous community engagement ang mga kapulisan ng Eastern Police District sa mga barangay dito sa Metro East na naglalayong makapagbigay ng kaalaman at konting tulong sa mga mamamayan. Tiniyak naman ng mga kapulisan ng EPD katuwang ang lokal na pamahalaan ng mga barangay kung saan idinaos ang mga community engagement na maging maayos at mapayapa ang pagsasagawa ng nasabing aktibidad. Mapasalamat ako sa mga tulong na binigay ng kapulisan at ang mga learning na aming natutunan. At kahit paano nagkaroon po kami ng konting kaalaman sa pamagitan po ng ating kapulisan. At ganun din po sa aming barangay. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin
ng isang learning na talagang maisa sa buhay namin at magagampanan namin. Hindi may kubli ang sayang nadama ng mga residente ng iba't ibang barangay na nasa sakupan ng Eastern Police District sa mga natanggap nilang munting tulong mula sa mga kapulisan. Kami po ay nandito sa Barangay Manggahan, Pasig City upang magsagawa ng community engagement in relation sa selebrasyon ng Police Community Relation Month. Nagpapasalamat kami sa pakikipagtulungan ng ating komunidad para pasugpo ang kriminalidad. Sana po tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagkoordinasyon sa amin upang nang sa gayon matutukan natin ang paglaban sa anumang klase ng kriminalidad. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si Kapitan Kim Cruz ng Barangay Manggahan at kami ho sa Barangay Manggahan ay lubos na nagpapasalamat sa PNP natin dahil ho dito sa programang ito. Ito po ay pagpapatunay na within 5 minutes ay dapat ho makapag-responde ang ating kapulisan. Pero ang pananagutan ho ay hindi lang ho nasa kapulisan. Nandito rin ho sa barangay at syempre ho nasa ating lahat ng mamamayan. Nang harana naman ang bandang silangan sa mga kababayan natin sa Barangay Manggahan, Pasig City na mas lalong nagpabigay ng kulay at kasiyahan sa ating mga kababayan. Layunin din ng programang ito na mabigyang ngiti ang mga labi ng mamamayan dahil kung tayo'y magtutulungan, maunlad na bayan na may ligtas at mapayapang pamayanan ang ating matatamasa. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasamsam ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang street-level individual sa isang buy-bust operation sa Iloilo City. Patrolwoman Charmaine Balunsat sa report. Ang street-level individual sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga tauhan ng Iloilo City Police Station 5 sa Barangay Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City. Nito lamang 28 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon sa officer in charge ng Iloilo City Police Station 5 na si Police Captain Jobert Amado, ang naarestong suspect ay kinilalang si alias Noy, 41 taong gulang at residente ng nasabing syudad. Nakuha sa pag-iingat ng suspect ang 5 transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu, buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Umabot sa humigit kumulang 18 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 122,400 pesos ang nasamsam sa nasabing operasyon. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Iloilo City Police Station 5 ang suspect para sa tamang dokumentasyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pagsusumikap ng mga kapulisan sa pagpapalawak ng kanilang kampanya at operasyon kontra iligal na droga para mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Nasa kote ng mga otoridad ang mahigit 400,000 pisong halaga ng iligal na droga at baril sa isang binatilyo sa ikinasang buy-bust operation sa Bohol. Alamin ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Annalyn Canoog. Aabot sa mahigit 470k na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska ng mga kapulisan mula sa 19 anis na lalaki na target sa buy-bust operation na sinagawa sa Purok 3, Barangay Canupaw, Hagna, Bohol itong 28 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Zeus Leven 5 Bugtay, officer in charge ang Hagna Municipal Police Station. Bohol Police Vigil Office ang suspect si Alice Christian, 19 anyos, residente na Purok 6, Barangay Bungamar, Hagna, Bohol. Dakong alas 12, 54 na madaling araw nagsinagawa ang buy-bust operation ng mga operatiba na humantong sa pagka-aresta sa suspect at pagkakumpiska ng 4 na pakete na hinalang shabu na may kabuang timbang na 70.03 na gramo at may standard drug price na 476,204 pesos. Kabilang din sa mga nakumpiskang ebidensya ang isang sling bag, Yamaha Mio Sporty, isang caliber .38 revolver, 4 na bala at buy-bust money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 511, Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive
Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Kami po sa Hagna Municipal Police Station at ang buong kwerpo ng ating pagkapulisan ay nananawagan sa ating mga kababayan na iwasan ang paggamit at pagbebenta ng mga illegal na droga. Wala po ito may dudulot na maganda sa ating kalusugan, sa ating pamilya, at lalong-lalo na sa ating mamamayan. Kami po sa kapulisan ay patuloy na paiigtingin ang aming kampanya laban sa illegal na droga at lahat ng uri ng mga kriminalidad. Nanawagan ako sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga under ng aming AOR dito sa Hagna Municipal Police Station na makipagtulungan sa amin, sa kapulisan. Lalo-lalo na kung tayo ay may kailangan, huwag tayong magdalawang isip na tumawag kahit anong hotline o kaya sa 911 at kami po ay dadating agad. At kami din po ay hindi magdadalawang isip na tumulong sa inyo at magbigay serbisyo sapagkat ito po ang aming trabaho. Ang lungsod ng Hagnay na natiling ligtas at payapa sapagkat ang mga kapulisan ay walang humpay at walang tigil sa mga operasyon laban sa iligal na droga at lalo pang paigtingin ang kampanya upang masakote ang mga individual na nasa likod ng mga iligal na gawain na ito. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Timbog ang dalawang sospek sa isinagawang operasyon ng Sultan Kudarat PNP, sabay na rin ang pagkabuwag ng hinihinalang drug den sa Barangay Crossing, Sinsuway, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Narito ang report ni Patrolwoman Leonora Gawang. Arestado ang dalawang lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu at pagkabuwag ng isang drug den sa isinagawang drug by bus operation ng Sultan Kudarat MPS sa Barangay Crossing, Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-26 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Hector Tanyo, Chief of Police ng SKMPS, ang mga suspek na sina alias Anwar, street-level individual at si alias Omar na umano'y drug user, nakapwa na sa hustong gulang at mga residente ng naturang barangay. Sinalakay ng pinagsanib puwersa ng Sultan Kudarat MPS at 1st PMFC Maguindanao del Norte PPO makaraang matunton ang pinaglulunggaan ng mga suspek at doon nagpositibo sa hinihinalang shabu dahilan upang arestuhin ang mga ito. Narecover ng mga operatiba ang 4 na maliliit na silyadong pakete na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na tinatayang may timbang na 0.64 gramo na nagkakahalaga ng mahigit 3,000 pesos. Ayon sa PNP, ilang araw ding isinailalim sa surveillance hanggang nagkaroon ng test buy at nagpositibo ang mga suspek. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang posibleng kakaharapin ng mga ito. Ang Maguindanao del Norte PNP sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang unit ng pulisya ay nananatiling nakaantabay upang masigurong ligtas at maayos ang pamumuhay ng mga mamamayan laban sa banta ng iligal na droga. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. Isang individual ang arestado ng Panabo PNP sa kasong Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Davao del Norte. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Reyna Rose Disipulo. Arestado ng isang individual ng Panabo City Police Station ang suspect na si alias Narciso, 38 anyos, residente ng Purok Marang, Barangay Kaganguhan, Panabo City, Davao del Norte. Isang tawag na natanggap ng Panabo PNP ang may-ari ng Dream Spot KTV Bar tungkol sa isang lalaking nag-wild umano habang may hawak na baril sa kanang kamay. Agad namang rumisponde ang mga nagpapatrolya ng lugar at naaresto ang suspect. Nasamsam ng suspect ang isang unit kalibre 22. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act.
Ang tuloy-tuloy na mga operasyon ng Police Regional Office 11 ay patunay na kanilang walang sawang pagsisikap na isulong ang napapanatiling kaayusan na siyang susi ng mas maunlad na komunidad. Sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, sa ngalan ng butihing direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Mungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.